Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic Season 7. Episode 46. And today is June 17, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Yes! Magandang gabi po. Maganda pa kayo sa gabi. Wow. Hello pa sa inyo. Hello, Tata Bert. Kamusta Hi! po? I'm good naman. I'm good. Very good, very good. We're also good and very happy dahil sa mga pangyayari. Oh, basta nakakarinig ka ng magagandang balita, nakaka-inspire, Correct. nakakagaang ng kalooban. Correct. Ayan. Ako, isa na naman pong Tuesday, 17. Ako, parang mid-year lang, tapos matatapos na agad. Oo, Grabe ang mga celebration. Pero, sige po. Marami na naman ang nainis kanina. Siyempre, nagtaasa na naman ang diesel and gas. 80 Yes. centavos. Something like that, no? Ang kerosene ang medyo mataas 1 peso and 50 centavos. Every Tuesday nga pala yan, no, Tato? Kapag tumataas. Ang isang nakakatakot ngayon sa totoo lang yung away o giyera ng Iran and Israel. Sana wag masyadong mag-escalate ng gusto, no? At magkaroon uli sana ng ceasefire or agreement of sort na mapigilan na yung ganung Actually, among the Filipinos na nandoon, may dalawa ata na grabe na natamaan na apektuhan ng mga bomba na yun. Wag lang sana lumubha pa. Opo. Sana, ano po, ang masaklap kasi dyan, Tata Birthday, yung nagde-decide sila maggera, pero yung mga inosente kasi ang Yun nga, masakit. totoo. Wala, part ng yan eh. Let's pray for both countries. Maging okay kasi sa panahon ngayon, diba? Ewan ko, tayo naman natin, hindi naman natin in-expect na may mauunan pa tayo mga ganang gera, pero hindi ko talaga nawawala. Unang balita natin na hindi magandang natanggap na nakakaiyak yung pag-crash ng Air India na kung saan yung nakasakay doon ay 242, swerte nung isang nakaligtas. Ay, grabe talaga. Pero yung pinagsakan lugar na yun, may nadamay pang iba doon, kaya more than 260 ang kaso. That was last week. Then yesterday, isang helicopter na naman sa India ang nag-crash. 7 ang casualties. Sunod-sunod. Ayaw man natin na ibalita yung tungkol sa mga bagay na yan, pero kinakailangan malaman din kasi ng tao. Lalo na yung mga tao na mahilig magsasakay ng ganyan, kapag ingat-ingat din sila. O kaya yung mga piloto ng mga ganong sasakyan. Opo. Parang ang daming crashes this year, Tata Bert. No? Kaya tuloy. Kaya ang dyan, may enerhiya bang humihigop? Kailangan ba ng more training and more mental, physical checking sa mga pilots? Siguro kailangan lang na i-double check talaga yung nila, yung mga sasakyan na yan. Yan, yun pa. Oo, yun. Paluma na ang mga engine. Ang isang medyo maganda-gandang balita ay yung mga mahilig magbabiyahe katulad mo. Ay. Nakarating ka na ng Taiwan, di ba? Yes, po, Na-extend ng 1 year ang free and no visa. No visa. Sa Philippines. 1 year. 1 year ay 1 year pa para So makapag-ipon ka pa para makabalik ng Taiwan. Yes. Yung milk tea talaga tatamad makabalikan. Ay, gano'n. Pero, mainit-init din. Good news naman po yan, lalo na sa atin. Sana nga sa atin, mag-require tayo ng visa naman sa mga foreigner no? Totober. Para ano? Anong buwan ba naman tayo si Nora Honor? Ano ba Totober? Anong buwan? Parang May or no? April. Ito, may, yung isang love team niya sa pelikula.
Si Kokoy Laurel. Namatay na rin. Actually, nung 14 pa, pero inilabas nila yung balita, 16. Okay. Hindi naman sinasabi kung anong kinamatay, pero naoperahan sa ano yan eh. Naoperahan sa ano ba tawag dito? Kidney. No. Kidney ulcer. Ulcer. Tsaka nung makita ko siya, nakita ko sa TV, umatin siya noong wake ni Nora Ondo, nakita ko na parang inaalalayan siya eh. Parang pakuba na kung lakad ako. Hindi mo yung malalakas na tao noon yan. Ano yung edad nila, Nora Ondo, 72, kami tatlo pareho. Tata Bert na talaga matibay. 72. At si Kokoy na anak niya ng dating naging naging vice president natin nung panahon ni Cory, si Salvador Doy Laurel. Na anak naman ng naging presidente dati ng Pilipinas na si Jose P. Laurel. Mga Laurel. Isa lang po pala. Nagaling. Thank you sa trivia, Tata Bert. Di ko na mga Laurel. Grabe no. Siguro din, yun talagang pagdadalaw po sa patay, lalo na yung mga may sakit, parang iwas po muna, no? Totoo. Hanggat maaari sana umiwas. Subok na natin yan eh, na marami na natin na nabalitaan ng mga ganyan, nakita ng mga ganyan, na yung may mga karamdaman, no? Mag-ingat po, hindi dapat o hindi nararapat dumadalaw sa patay. Sige po, Tata Bert, ano pa po? So, yun lang naman ang kuha ko mga balita. No? Okay po. Congratulate lang ako, Tata Bert. Ang daming pumasa na yung mga dentist licensure exam. Yan. So, sa mga maraming wisdom tooth dyan, dumadami na mga dentist na. Congrats po. Parang 700 out of 900 plus ang mataas ang passing rate. Congrats po. And ang ating volleyball, I forgot po. Ano yung pangalan? Kasi iba-iba yung pangalan per laban eh. Basta against the Kazakhstan, nag-lead po tayo. Congrats sa ating mga volleyball players. Good evening. Batiin ko lang po sila. Good evening, Miss Aiko Alarte, Erlinda Omania, Tita Belen, Ate Judy, Ate Irene, Tita Connie, Mr. Des Valmores, and Mamita. Hello po. Hi. Magandang gabi sa inyo. Yes. And ang ganda ng healing yung Sabado, Tata Bert. Talagang in-expect naman na dagsa ang tao na tao. Actually, sa logbook 140, pero I think it's more than that. Nung tinitignan ko, mukhang marami hindi nag-register. Yung iba nga na hindi nag-register, inihablo ko pa eh. Nagsulat na for them. And I'm sure marami pa ang hindi. Oo, maraming ganun na. At isang maganda. Yes. Yung mga medyo dating kasama natin na matagal nang hindi dumarating, biglang dumating. Oo nga po, Tata Bert. Di ba kakabanggit ko lang ng AGT before yun? Ayun. Punta kayo. Ay, thank you, Lord. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa yung ganyan kasi ngayon sinasabi natin, nung pinag-usapan na natin Friday na, yayakapin naman kayo kami. Ano man yung nangyari. Kaya natutuwa po kami. At matutuwa si senior yan pag nalaman niya. Correct. And thank you rin, Tata Bert, at Linda sa lahat po ng volunteers na. Siyempre, nandun ng Sabado at nilabas rin po kasi yung bato. So, maraming mga ganap. So, salamat po sa lahat ng tumulong. Okay. Remember yung bato po na yun, 2 beses na po inilalabas yan sa isang taon. At ngayon ang first time for this year. Ang susunod po niya, mga last healing day sa December. Ayan. Game na tayo, Tata Bert. Okay, sige. Okay po. So, patuloy lang po tayo sa libro po ni Isaiah. Ayan. So, chapter 20 na po tayo. Paparusahan ang Ehipto at Ethiopia.
Noong taon na ang Asdod ay salakayin at sakupin ng pinakamataas na general na sinugo ni Haring Sargon ng Assyria, sinabi ni Yahweh kay Isaias na anak ni Amos. Hubarin mo ang iyong damit panluksa at mag-alis ka ng sandalyas. Gayon nga ang ginawa ni Isaias at lumakad siyang hubad at nakayapak. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, Kung paanong ang lingkod kong si Isaias ay 3 taong lumalakad na hubad at nakayapak bilang tanda ng mga mangyayari sa Ehipto at Ethiopia. Gayon din, bibihagi ng hari ng Assyria ang mga Ehipsyo at mga taga-Ethiopia. Matanda't batay kakalad ka rin, nakayapak at hubad na ang mga pigi ay nakalabas. O anong kahihiyan sa Ehipto? Dahil dito'y manlulumo at masisiraan ng loob ang lahat ng nagtiwala sa Ethiopia na kanilang inaasahan at sa Ehipto na kanilang ipinagmamalaki. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga naninirahan sa baybaying dagat, tingnan ninyo ang nangyari sa mga bansang ating inaasahan. Sila pa naman ang inaasahan nating magtatanggol sa ating laban sa hari ng Assyria. Paano na tayo makakaligtas ngayon? ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Isaiah nga po pala ay isang propeta. At sa kanya po, nakakausap po niya si Yahweh ang Diyos. At sinasabihan po siya na pinapakitaan siya ni Yahweh ng mga visions ng mangyayari sa mga lugar na nakakalaban ng Israel. Ganito ang mangyayari. Pati po sa Israel at sa Judah, ganun din po. Ipinapakita rin kay Isaiah ang mangyayari. Upang malaman ng Israel, ng Judah, ang kanilang pagkakamali na ikapabago-bagong isip na ang kanilang paniniwala at pananalig kay Yahweh minsan ay nawawala. At dito nga, binanggit dito na ang Ethiopia at ang Egypt ay sasalakayin ng bansang Assyria. At malaki ang masisira sa Egypt at Ethiopia na ito. Yung Ethiopia nga pala, wala na yung bansa ngayon sa kasalukuyan. Sa ngayon, ang bahagi ng Ethiopia ay nasa Israel. May bahagi rin ito ang sakop ng Syria. At may bahagi na sakop ng isa pang bansa. I forgot kung ano yung bansa na yun. I think Jordan. Talaga? Wala na yung Ethiopia eh. Pero may Ethiopia sa Africa, iba pa yun. I don't know. Kung ano yun. Meron pa sa Ethiopia. Bakit ganun siguro? Bakit iba naman yung Ethiopia na yun? Oo. Dahil ito yun eh. Yan ang inaano nga ngayon eh. At yun nga, sinabihan ni Yahweh si Isaias na maghubad. Oo po, pinagubad niya. Kahit na sandalyas, hindi siya magsusuot noon. Pero mo ginawa niya yun. Ano yun pagpapakita kung ano ang mangyayari sa Ethiopia at sa Egypt sa mga mamamayan niya kasama ang mga bata. Ganon sila huhubaran ng Assyria. Dahil tatalunin sila ng Assyria. Pero mo 10 years na walang damit siya, nakabomba si... Pero okay, talagang sunod naman siya. Yun po yun, nung binabanggit dito. Talagang nakakahiya po yun. Yung bang mahubarang ka. At buti nga sinabi rito, pingi nakalabas eh. Pero sa totoo, hubutubad yun. Tsaka Tata Bert na the fact na yung malalakas, lalo na ang Egypt, di ba malakas sila. Tinitingala ang Egypt dahil talagang isang hindi lang maundat kundi malakas na bansa noong panahon iyan. Opo.
Kaya mapapasabi talaga na pati yung inaasahan nilang bansa na tutulong sa kanila. Hindi rin makakatulong dahil sa pagsakop nga po ng asilo. Biro mo, tingnan ninyo ang nangyari sa bansang ating inaasahan. Talagang inaasahan nila yung dalawang bansa niya na parehong malakas. Higit sa lahat yung Egypt. Pero may mangyayari talaga na ikatatalo ng Egypt sa magiging labanan nila. Actually, itong pakitain pa lang po yan na hindi pa nangyayari. Opo. Pero mangyayari po yan. Yun nga, no? Sana tinake na nila yung opportunity. Yun Pero nga. wala. Binigyan na sila ng warning, ewan ko. Ayan po. Ay, okay na. Okay na. Chapter 21 naman po tayo. So, mapapansin niyo po talaga bawat kabanata iba't ibang bansa. Oo. Chapter 21, ang pagbagsak ng Babylonia. Ito ang pahayag tungkol sa Babylonia. Parang ipo-ipong humahagibis mula sa disyerto, ang manlulupig ng Negev mula sa isang nakakapangilabot na lupain. Nakita ko ang isang pangitaing puno ng kalupitan, kataksilan at pagkawasak. Sugod, Ela! Sakupin mo, Media! Wawakasan ko na ang ginawang pagpapahirap ng Babylonia. Dahil dito, nakadama ako ng matinding takot. Namilipit ako sa sakit tulad ng isang babaeng nanganganak. Ako'y nakayuko kaya hindi makarinig. Ako'y nalilito kaya hindi makakita. Pinanghihinaan ako ng loob. Nangangatal ako sa takot. Ang pananabik ko sa takip silim ay naging isang pagkasindak. Sa aking pangitain ay handa na ang hapagkainan. Nakalatag na rin ang mga alpombra upang upuan ng mga panauhin. Sila'y nagkakainan at nag-iinuman. Ngunit isang utos ang biglang narinig. Tumayo kayo, mga pinuno, at tangisan ang mga kalasan. At ganito ang sabi sa akin ni Yahweh. Lumakad ka na at maglagay ng bantay at iulat ang kanyang mga nakikita. Kung makakita siya ng mga kawal na nakasakay sa mga kabayo at mga kawal na nakasakay sa asno at kamelyo, dapat siyang maging handa. At ang kahandaan niya ay kailangang maging lubos. Sumigaw bantay. Maghapon po akong nasa tore. Buong gabi nakabantay sa aking bantayan. Walang ano-ano'y nagdatingan ang mga kawal na nakakabayo, dala-dalawa at nag-ulat ng bantay. Bumagsak na ang Babylonia. Nagkalat sa lansangan ang durug-durug niyang mga Diyos-Diyosan. Bayan ko, matagal nang ikaw ay tila trigong ginigiig. May magandang balita ako sa iyo mula kay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Yan, ito po ang panahon na ang Babylonia naman ang ipinakita sa isang vision na babagsak. Actually, yung Babylonia kasi diyan nagkaroon ng tinatawag na ng Babylonian captivity. Yes. Na kung saan yung mga mamamayan, yung mga taga-Juda, tinalo ng Babylonia sa gera yan. So, yung mga taga-Juda na yan, kinuha yan ng mga taga-Babylonia at dinala sa Babylonia mismo. Naging bilanggo sila doon, naging alila, naging alipin for more than 60 years. At yan ay sa pamumuno ng hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Nung ginyera ang Babylonia ng Persia, natalo ang Babylonia, saka nakalaya ang mga taga-Israel. Nakabalik sa Jerusalem upang muling itayo ang kanilang bansa. At dito ay pinapakita naman grabe sa vision na ito ang nangyari sa Babylonia. Yung mga sumugod at kaaway sa kanila, hindi lang kasi isang bansa Actually, yung unang tumalo sa Babylonia ay yung Persia. Pero dito ang binabanggit, Media at Elam.
ang hari ng panahon niya na ginyera ang Babylonia ng Elam at Media ay yung anak ni Nebuchadnezzar, si Belshazzar. Yun. Yan sa history. Yan, mga Elam at Media, yan ang tumulo eh. Diyan kasi yung yung tinatawag na writing on the wall, kung tatanong mo, si Belshazzar, si Haring Belshazzar, yan ang panahon. Kaya sinabihan si Belshazzar noon na babagsak muli ang Babylonia. Ang magpapabagsak, Elam at Media. Yan. Dahil dito nakadama ako ng matinding takot. Namilipit ako sa sakit tulad ng isang babaeng nanganganak. Grabe talaga. Ang ang ginawa. Parang naramdaman ni ni Grabe no, yung parang naramdaman niya. Oo, biro mo. Hindi lang basta-basta vision. Oo, naramdaman niya eh. Yung naging epekto talaga doon sa mga bansa. Dahil pati bata, pati babae. Eh grabe ang nangyari talaga. Biro mo, hindi naman siya taga Babylonia, pero naramdaman niya. Naramdaman niya. Nagkakasayahan sila, nagkakasayahan. Pero biglang nawala yung kasayahan. Tinahimingan po talaga. Lumakad ka. Sinabihan pa yung magbabantay na kung ano makikita niya, magsabi ka agad. Sumigaw, maghapon po akong nasa tore, buong gabi nakabantay sa aking bantayan. Walang ano-ano yung nagdatingan ng mga kawal, nakakabayo, grabe yan. Bumagsak na, yung pala yung babalita, bumagsak na ang Babylonia. Nagkalat ang kanilang Diyos-Diyosan. Okay na roon. Okay na. Ang pahayag tungkol sa Edo. Ito ang pahayag tungkol sa Edo. May tumatawag sa akin mula sa Seir. Bantay, gano'n ka pa ba kahaba ang gabi? Paano pa ito katagal? Sumagot ang bantay, Mag-uumaga na, ngunit muling sasapit ang gabi. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. Iba naman yan, no? Yan, ganun din ang nangyari sa Edom. At yun nga, hindi malaman kasi dito, mag-uumaga na, ngunit muli sasapit ang gabi. Parang ika nga ipinapakita lang yung pagkakaroon ng umaga. Ang ibig sabihin ng simbolo ng umaga yung katahimikan eh. At dito sa simbolo ng gabi. Parang delikado na. Yan naman, oo. Yan man ang yung gabi, yan man ang panahon na nagka-problema na sila. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. Dahil yun nga, sa mga pagbibiglang, pabago-bago yung sitwasyon ng Edom na yun sa mga pangyayari, kaya siguro parang sila bumalik na lang kayo para malaman po ano yung aktual na sitwasyon sa magtatanong. Bantay, gaano pa ba kahaba ang gabi? Yung problema nga nila, yung kinasat na kanilang gaano pa katagal. Pabago-bago, minsan sasapit ang minsan maganda, minsan pangit. Yan ang simbolo ng Ang pahayag tungkol sa Arabia. Arabia naman. Itong pahayag tungkol sa Arabia. Kayong manlalakbay ng mga taga-Dedan na nakahimpil sa mga disyerto ng Arabia, bigyan ninyo ng inumin ang mga nauuhaw. Kayo naman, mga taga-Tema, salubungin ninyo at pakanin ang mga bihag. Sila'y tumatakas sa mga espadang nakaamba, sa panang nakahanda, at sa panganib na dulot ng digmaan. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh. Sa loob ng 1 taon, ayon sa pagbilang ng upahang manggagawa, magwawakas ang kadakilaan ng Kedah. Ilan lamang sa magigiting niyang kawal na mamamana ang matitira. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Saudi Arabia, oo.
Yung Dedan kasi mga lugar yan na malapit sa mga desert ano yan desert okay. city na yung mga nakatirad dyan, yung mga nakatent. Pero sa desert Opo. dyan sa Nakakampo Arabia. sila. Nakakampo sila doon. Pero parang city na rin. Tent Opo. city nga kung tawagin na marami mga tent. Ganyan. Yun, bigyan ninyo ang inumin ng mga nauuhaw, mga tumatakas patakas ang mga Opo. yan. Kayo naman mga taga-tema, salubungin ninyo at pakanin ang mga bihag. So, kahit pa paano naman, Tata Bert, may alaga pa din. May nakahalaga. Opo. May inutusan pa rin. The same thing with Kedar. Yung mga CD yan na tent CD. Ang dami po palang bansa. Dami bansa talaga ang nadali. Ang area na yun. Na parang pag tinignan mo ngayon, Tata Bert, parang ganun-ganun din. Parang magulo pa din. No? Bakit Pa rin. kahit na bansa ng Israel hindi matalo? Opo. Bakit hindi pa rin? Talagang yung pangako ni Yahweh sa kanila. Yun sa aking palagay. Opo, At, Tata Bert. and I think si Ned parang ganun din dati ang palagay niya. Opo. Andudong pa rin yun. Pangako yun Kumbaga sa aling covenant. Yes. Na kumbaga sinabi ni Yahweh mismo ang Israel ang kanyang itinatanging lahi. Pero actually, karamihan din sa mga nakalaban niya, katulad ng mga Edom, nanggaling din kay Abraham mga iyan sa lahi. Kasi yung 12 tribes sa Tata Bert, naghiwa-hiwalay na sila. Oo nga Ang po. pagkakamali lang, nag-iba sila ng Diyos. Yun, Sa Diyos-Diyosan. opo. Kaya Tama. umiba sila. Kung hindi sila umiba, walang problema. Correct. Opo. Umiba sila. Tama. Hanggang sa pati namuno sa kanila, mas malaking influence. Sila Kus, mga Kus na yan. Sila, ang Kus kasi yan din ata ang Ethiopia Kus Iisa pinanggalingan. Sa lahi ni Abraham. Father Abraham. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Chapter 22. Ang pahayag tungkol sa Jerusalem. Itong pahayag tungkol sa libis ng pangitan. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayong lahat ay nagdiriwang sa bubong ng inyong mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kasayahan. Ang mga anak mo'y namatay hindi sa pamamagitan ng espada. Hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ang inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Ang lahat ninyong mandirigma ay nabihag na rin, kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya sinabi ko, pabayaan ninyo ako. Hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag na kayong magpumilit na ako'y aliwin dahil sa pagkawasak ng aking bayan. Sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa libis ng pangitan. Araw ng pagbabagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na maririnig sa kabundukan. Dala ng mga taga-Elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasaw. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karwahe, at sa pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Juda. Kapag nangyari ito, ilabas ninyo ang mga sandata mula sa arsenal. Sa araw na iyon, nakita ninyo na maraming sira ang tanggulan ng lungsod ni David at nag-imbang kayo ng tubig mula sa ibabang tipunan. Binilang ninyo mga bahay sa Jerusalem at giniba ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamitin ang mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lungsod. Gumawa kayo ng imbakan ng tubig sa pagitan ng dalawang pader at pinuno ninyo iyon ng tubig mula sa lumang tipunan. Ngunit hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noon, panguna at nagsagawa nito. Nanawagan
sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, upang kayo'y manangis at managpoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ganito ang ipinahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanang ito'y hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ay, Ito naman po sa Jerusalem. Kita nyo na, binanggit na po mismo, imbis na magbalik loob sila yes. kay Yahweh, nag-celebrate pa sila. Andiyan na ang ika nga yung bansa na gigyera sa kanila, hindi nila halos pinapansin. Parang hindi nila pinaghahandaan. Parang nagmamalaki pa sila eh. Parang nagmamalaki pa sila. Yung tinatawag na ano dito, libis ng pangitain, Valley of Vision, yan mismo Israel. Yan ang isang tawag sa Israel noon eh. Libis ng pangitain of Valley of Vision. Biro mo, lahat nagdiriwang sa bubong pa hanggang doon sa bubong nila. Ang buong lungsod ay nagkakaroon ng kasayahan. Ang mga anak namatay hindi sa pamamagitan ng espada, hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ang inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Pero mo nagsitakas ang mga pinuno, pinabayaan yung mga tao. Ang lahat ninyong magdirigmay nabihag na rin, kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya't sinabi ko, pabayaan ninyo ako. Hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag na kayong magpumilit na ako'y aliwin dahil sa pagkawasak ng aking bayan. Yan ang ni Isayas. Sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, sa libis ng pangitain. Araw ng pagpapabagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na maririnig sa kabundukan, dahil ang mga taga-Elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasan. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Juda. Bagsak talaga ang Juda. Parang siguro sila tatabert, sige, mamamatay na naman kami. Parang, wala lang. Ang gagawin, sana simple lang sana. Sinabihan na sila eh. Managhoy sila. Pagka humingi ng tawad kay Yahweh. Yun lang naman kailangan eh. Then, gagawa na ng paraan si Yahweh para tulungan. Wala eh. Imbis na yun ang gawain nila, nagsaya sila. Para bang nagmalaki pa sila kay Yahweh. Something like that. Dapat noon, humingi sila ng tawad kay Yahweh. Mangako sila na hindi na sila sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ang lagi nilang itatangi. Tutulungan kaagad sila ni Yahweh. Si Yahweh naman ever merciful ang Diyos. Kahit na paulit-ulit kang gumawa ng kasalanan, paulit-ulit ka rin patatawarin ni Yahweh. Yan po ang istorya ng Israel talaga. Hindi sila mapanuto eh. Ibig sabihin mapanuto, yung bang hindi na sila mag-iiba ng dire-diretso na sana eh. Ang problema. Wala, ganun. Tigas na ulo ng Israel. Tigas na ulo ng Israel talaga. Noon ha? Noon to sa ngayon. Imagine. Sayang, pero sinabihan na sila kung anong gagawin nila eh. Wala. Manangis at managhoy. Yes.
Ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ganun lang para maipakita talaga nila na talagang nagbabago na sila, na nagbabalik loob sila kay Yahweh. Yun lang ang gagawain nila. Magsasakripisyo sila. Yun nga, ikakalbuhin nilang kanilang ulo, o kung ano pa dapat nilang gawain. Simple lang. Kesa naman, madali sila. Talagang bagsak ang Juda, bagsak ang Jerusalem niya. Ang kasalanan ito'y hindi ipapatawad sa inyo, yan ang sabi ni Yahweh, hanggang sa kayo'y mamatay. Talagang mas ginusto pa din nilang mamatay. Eh pwede namang buhay. Ito po, babala laban kay Sebna. Kay Sebna. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab sa gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at itatapon sa malayo. Parang bola kang dadamputin at ihahagis sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karwahe. Ikaw ay nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya ay magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya maaatang ang lahat ng kalulhatian ng sambahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya asa, parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon, Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, mababali ang sabitan at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madudurog. ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po ay si Sebna. Si Sebna, ito yung parang administrador eh. Administrador. Siya yung parang nagmamanage ng palasyo ng palasyo. Parang administrador yan siya eh. Pinatawag siya. Yun nga, ni Yahweh, ng ganyan, dahil may ginawa itong si Sebna. Imbis na maglingkod kay Yahweh, para doon sa mga tao, ang ginawa niya, nagukay siya at gumawa ng kanyang sariling libingan doon sa may gilid. Mas binigyan niya ng panahon yung bagay na yon kesa naman pangalagaan yung kanyang mga sako. Yung mga taong ipinagkatiwala sa kanya, yung palasyo o yung kahari, yung templo na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya yun, galit sa kanya, may ipapalit sa kanya si Eliakim. At bibigyan ng kung ano yung katungkulan, kung ano yung gawain ni Sebna, ibibigay kay Eliakim. At ang maganda diyan, no, yung kasama sa power ni Eliakim na kung ano mang pinto ang gusto niyang isara, walang makakapagbukas ng iba kundi isa lang. At kung ano mang pinto ang gusto niyang buksan, walang pwedeng magsara noon, kundi si Eliakim lang. Siya ang magiging parang pinakatata o whatever, basta namamahala sa Juda at sa Jerusalem.
Ang isa lang nakakaano rito no? Parang ika nga si Eliakim, parang magiging takbuhan ng kanyang pamilya. Lahat halos ng problema ng kanyang pamilya, sa kanya na idudulog. Mukhang hindi maganda yon. Hindi nagustuhan ni Yahweh yun. Di ba, ginawa na siya matatag, parang kaya dito nagkaroon ng ganitong pananalita si Yahweh. Kung pag nagkaganon, dahil lahat na ng mga kamag-anak niya lalapit sa kanya, kung magkaganon, mababali ang sabitan at malalaglag at ang lahat na nakasabit doon ay maduduro. Hindi rin magiging maganda ang ni Eliakim. Dahil doon sa sistema na gustong mangyari. Sa lahat ng kamag-anak na lalapit na sa kanya, aasa sa kanya. Opo. Kasi kung baga tatabert, kaya nga siya yung inatasan para sa kaharian o sa templo. Iba yung ginawa niyang priority. Sabi natin, pansarili pa rin. Kasi para sa kamag-anak ko. Ganon. Hindi uubra pagka ganon. Napakalaki ng responsibilidad niya. Mahahati. Ayun, tama po. Mahahati yung Kaya nasira din si Eliakim. Dahil ganun din tatay, di rin siya nakinig. Oo, totoo. Ayan po. Next chapter na po tayo. 23. Ayan. Ang pahayag laban sa Tiro at Sidon. Ito ang pahayag tungkol sa Tiro. Manangis kayo, mga ngalakal sa Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong mga tahanang matitirhan. Ito'y inihayag na sa inyo mula sa lupain ng Cyprus. Tumahimik kayo, mga nakatira sa dalampasigan, kayong mga ngalakal ng Sidon. Nagpadala kayo ng inyong mga mensahero sa ibayong dagat upang bilhin at ipagbili ang mga trigo ng Sidon, ang trigong inani sa kapatagan ng Nilo, at upang makipagkalakal sa lahat ng bansa. Lungsod ng Sidon, mahiya ka naman. Isinusuka ka na ng karagatan sapagkat ganito ang kanyang pahayag. Kailan may hindi ako nagkaanak. Wala akong pinalaking mga anak na lalaki at babae. Kapag umabot sa mga Ehipsyo ang pagkawasak ng Tiro, sila'y tiyak na magigimbal at mapapahiya. Tumawid kayo sa Tarsis. Manangis kayo, mga nakatira sa dalampasigan. Ito ba ang masaya at maingay na lungsod ng Tiro na natatag noon pang unang panahon? Ito ba ang lungsod na nagsugo ng mga mamayan sa ibayong dagat upang doon magtayo ng mga bayan? Sinong nagbalak nito laban sa maharlikang lungsod ng Tiro na kinikilala ang mga dakilang mga ngalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa? Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito upang hamakin ang kanilang kataasan at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan. Kayong mga ngalakal ng Tarsis, sakahin na ninyo ang inyong lupain na tulad ng Nilo, sapagkat wala nang gagambala sa inyo. Ang parusa ni Yahweh ay abot hanggang sa ibayong dagat at ipinagsak ang mga kaharian. Iniutos na niyang wasakin ang mga kuta sa Kanaan. Ang sabi ni Yahweh, lungsod ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit na pumunta ka sa Cyprus, ay nanganganib ka pa rin. masdan ninyo ang lupain ng mga taga-Babilonya. Ang bayang ito ay hindi Assyria, at ang Tiro ay pinanananahan na ng mga ligaw na hayop. Pinaligiran siya ng mga tore at mga kuta at winasak ang kanyang mga palasyo. Manangis kayo mga lakal ng Tarsis, sapagkat wasak na ang iyong inaasahan. 70 taon na malilimot ang Tiro, sintagal ng buhay ng isang hari. Ngunit pagkatapos ng panahong iyon, siya'y muling babangon at matutulad sa babaeng binabanggit sa awit na ito. Tugtugin mo ang iyong alpa, babaeng haliparot. Libutin mo ang lungsod. Galingan mo ang pagtugtog sa alpa. Umawit ka ng maraming awitin.
upang ikaw ay muling balikan. Pagkatapos ng 70 taon, muling lilingapin ni Yahweh ang lungsod ng Tiro. Manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling ibebenta ang sarili sa lahat ng kaharian sa daigdig. Ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Sa halip, ito'y ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos. Tiro, natatandaan ba yung Tiro? Di ba noon ang itatayo ni Hans Solomon ba? O si David? Yung templo. Opo. Di ba? Naging kaibigan niya yung hari ng Tiro, si Aram. Yung nagpadala na tawag. Yan, yung mga magagaling na arkitekto, yung mga, pati yung mga troso-troso, yung mga puro, yan. Yan ang ano yun, yung Tiro. Eh ngayon, ang problema nga lang, iba ang paniniwala din ng Tiro. Hindi rin si Yahweh yung Diyos-Diyosan lang. Kaya, ganun din ang mangyayari sa Tiro. Kaya mawawasak din ang Tiro. At mangyayari nga yung bagay na iyan. Pero ibabalik din. Dahil, ang Tiro kasi, isang city yan pati yung Sidon Mga city yan ang malapit sa pier or ilog o dagat. Kaya dyan yung komersyo, dyan yung tawid dagat, yung mga komersyo dyan. Kaya dyan umuunlad dyan. Abot hanggang Egypt yung mga negosyo nila, yung komersyo nila. Maunlad talaga ang kaibahan nga lang, iba ang paniniwala. Kaya kinakailangan din talagang dumanas ng pagkawasak ng kanilang city. Pero itatayo rin naman sila. Yes. After 70 years na balik din sila at muling bubuhayin ang pangalan ng Tiro. Muling hahangaan ng ibang mga bansa dahil magkakaroon naman ng komersyo o transaksyon. Importante kasi yung port city, something like that Parang port. Parang port city, malapit sa Ganyan ang Tiro tsaka yung Sidon o Sidon or Sidon. Hindi po fifth, kundi port. Oh. Pero Tata Bert, din nga, ang nakakatuwa sa kanila, di ba, 7 years, kahit balik ng Panginoon, ang dating po kasi nung mga huling sinabi dito ni Isaias na nanumbalik sila, kumbaga, pinili din nilang magbago. Hindi sila sumuway na, parang natuto na sila. Kaya nga doon sa parting huli, ang ganda na ng Sige, ibabalik na yung ng Tiro Dahil yung hanap buhay, yung kikitain doon, ay ihahandog na nila kay Yahweh. Ibig sabihin, naniniwala na sila kay Yahweh. Puti naman! Go Team Tiro! Pero wala na yung Tiro ngayon, no? Ano na? Hindi ko lang alam kung ang city na yan. Hindi ko lang na ngayon. Isa-search natin minsan. Nag-retiro na po. Ayan. Talaga ang pinaka-key dito, susi talaga, yung pananalig. Kaya Tama ka po. Yun talaga. Actually, yung lecture bukas, 141st lecture, hawig po yan. Uy, ay, sakto na. Bigyan mo na kasi sila ng maganda rin yun, no? Totoo, ano kung ganyan Opo. Ang ganda. Ayan. So, sa akin po, Tata Bert, ang ko dito, sige po, marami ng mga bansa, alam mo yun na, pinakita po talaga ni Yahweh na makapangyarihan siya. Ang nakakalungkot lang, kailangan maramdaman at makita ng mga tao yung kapangyarihan niya sa ganung paraan. Na sana, nung una pa lang, nakita nila yung kabutihan ng Diyos, yung, alam mo yun, yun yung lang sana. Pero since nangyari na po ito, balik na lang po natin sa anong pwedeng ma-apply natin sa pamumuhay natin. Una, yung unang chapter dito sa batch na binasa ng Tata Bert, yung pinagbubad nga po si Isaias, pinakita niya yung humility. Bukod doon, yes. Humility. Aaminin natin, Tata Bert, kahit sinong tao, may sponsor ka, kahit sinong tao, mahirap aralin o mapunta ka sa point na kayang-kaya mong magpakumbaba. Pero siguro yun nga yung challenge ng Diyos siguro sa atin na kahit yung pagiging humble o pagpapakumbaba mahirap. Pero once na matutunan mo siya at maging natural na sa'yo, grabe naman yung blessing na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Sumunod dyan yung paghihingi ng tawad, yan. Yung
hindi rin madali humingi ng tawad kasi ang tao ma-pride. Diba? May ganun talaga, may yin-yang talaga yung ating buhay. Pero pag pinili mo yun, tapos ginawa mo na siya araw-araw, yung magiging sanay ka na, yun. Ikakasanay mo na yung ganung bagay. Madali na lang din magiging buhay mo. Pangatlo, yung maging obedient. So, humility, forgiveness, and obedience yung natutunan ko dito na lahat kay Lord talaga yan na bibigyan. Kasi, di ba, minsan pray tayo, Lord, gusto ko maging patient, gusto ko maging humble, gusto ko maging forgiving. Hindi naman yan bigla imamagic ka na, humble ka na, patient ka na, hindi. Magpapadala yan ng sitwasyon, magpapadala yan ng tao para subukan gaano ka ka-humble, gaano ka ka-forgiving, gaano ka ka-obedient. Yun eh. Doon mo siya marirealize, hindi yan overnight na ibibigay sa'yo kung ni-request mo. And sana, i-request natin yung araw-araw, hindi masama ipag-pray yan ha, yung Lord, please teach me to be humble, teach me to be patient, teach me to be obedient. Kasi that itself, asking prayer na to guide you, you're being humble na and you're being forgiving na at some point, pinatawad mo na sarili mo at kung ano man pa. At yun talaga, makinig talaga. Tata Bert, yun talaga, kahit kanino sa magulang nga, di ba, hirap na kayo makinig. Paano pa sa mga sinasabi ng Diyos? Pero yun pa sa akin. Dami ko sinabi, thank you. Yun nga po, no, dito makikita naman natin yung mga syudad, yung mga kaharian, na ikagay bumagsak dahil na rin sa hindi tinulungan ni Yahweh. Dahil na rin, kaya hindi sila tinutulungan, hindi naman sila naniniwala kay Yahweh o tinanggal nila ang kanilang paniniwala kay Yahweh. Pero, nung muli nilang ibalik ang kanilang paniniwala, katulad ng nangyari sa Jerusalem, sa Juda, at sa Tiro, itong huling binanggit natin na yan, nung ibinalik nila kanilang paniniwala, gumanda muli at bumalik sa dating maunlad na mga bayan ang mga lugar na ito. Dito po sa kasalukuyan natin, no? Actually, kaya naman nasisira ang buhay ng isang tao. Napapahamak ang tao. Hindi nagiging maganda ang kinalalagyan ng tao dahil na rin mismo sa gawa niya. Andiyan na po yung mga batas, ang mga utos, yung mga halimbawang magaganda na dapat natin sundin. Dapat natin gayahin or dapat natin isakatuparan. Magaganda po yan na magbibigay din ng magandang kinabukasan o magandang buhay para sa atin. Yan po kasi ang utos ng Diyos eh. Sundin lang natin siya, gawain lang natin yung magagandang bagay na sinasabi niya sa atin, isabuhay lang natin yun. Gaganda po ang ating buhay. Ganun po ang mensahe nitong ating binabasa ito. Kaya magtataka ka bakit parang paulit-ulit dahil po matigas ang ulo ng tao. Kaya hindi magsasawa ang Diyos. Kahit na paulit-ulit kang lumalayo sa Kanya at pabalik-balik muli sa Kanya, tatanggapin ka dahil ang Diyos ay ever merciful. Ay, ang ganda nun, Tata Bert. Oo nga, kasi lagi matigas ulo. Pero di ba, ang Diyos naman, hindi siya mag-give up. Ay, nakakaiyak. Ganda, Tata Bert. Ay, sinerch ko, Tata Bert, yung Tiro. Ngayon, tire pala siya. Sa south siya ng Lebanon. Sakop na siya ng Lebanon. Lebanon yan. Nakakalimutan ko yun. Kaya pala malapit na siya sa Jerusalem. Ay, sa Israel. Mga city yan ng Lebanon na. Tama, port na. Sidon, yan. Yes, ang galing mo. Ay, ang galing mo, Tata Bert. Sidon na. Sidon, Byblos, tatlo yan. Yan ang mga chipsi at tunaw. Tata Bert? Ang sanib na naman. Ayun ang kagandahan pagka paborito mo ang history. Madali mo matandaan eh. Galing mo, Tata Bert talaga. Binig talaga kami sa'yo. Thank you, Tata Bert, sa pag-import ng knowledge of history at sa pagsabi. At abangan po natin ang lecture ni Tata Bert. Sorry, Tata Bert. Pinuhold ko na po bukas. Pang ilan na po, Tata Bert? 141st lecture. Wow! Ay, ayan. Malapit na po. Bukas nga rin po pala at 8 o'clock. Samahan niyo po si Tita Hermie sa Novena. Live naman po yan. So kung hindi kayo makapunta, sa live po kayo manood. Thank you po. Akala ko samahan niyo si Tita Hermie sa simbahan.
Mamaya kami po, meron pong online prayer vigil 10 p.m. Sa mga hindi po makanood ng episode ngayon, may replay po sa Facebook, sa your Anthony Vivera Facebook page, at YouTube, Anthony Vivera-AGT. Nako, thank you kay Mark kung nakita niyo po na share ni Pinos. Nakaka-goosebumps sa cover. Thank you, Mark. Thank you talaga. Oo, yes. Nung makita ko nga, ang galing naman. Na-capture niya lahat ng photos, nagsimula sa senior, yung maitim pa yung buhok ni Tata Her. Hindi, pero napakaganda. Galing. Nakita ko rin. Nakaka-nostalgic Oo. pa na. So, yun po. Thank you, Mark. And thank you po sa lahat. God bless po. God bless po. Good evening.